Baka sabihin, pogi tayo sa Ayun. personal. Hindi, wala ka talaga makapogi ang lighting, Brad. Oo. Brad, welcome to the show. Thank you. Yo, what's up guys? Jairus here and welcome to another episode of Jairus Inspires Podcast. And today, we have another Tagalog episode. So if you are not Filipino, this is not the episode for you. But if you are Filipino, dyan ka lang. Kasi kasama ko ngayon ang isa sa mga pinakamakulit na, na follower ko sa Instagram at sa TikTok. Walang iba, kundi si Rogel. What's up, mga bro? Man, Thank gawin you. mo nga yung sayo mo sa reel mo nung isang araw. Ano ba yun? Thank you. Tama ko ng tao na putang ina. Yung tangin na Yung ganon? Oo. Ang ina ka, sabi ko, parang seryoso to. Seryoso. Dami nga nagsabi, Oo. parang, kala ko makakakuha na ako ng idea. ng team. Ideas dance step pala. Nag-viral, no? Oo, nag-viral. Di, ano yun, catch yun sa TikTok, yung mga Oo. ganong transition. Oo. Viral Eh, yun. mga uso eh. Dami gumagawa ng grabe. Hindi, saka ang gusto ko sa'yo, lagi kang consistent sa mga ganyan, sa mga kwela, sa mga Oh, sana mas maging consistent pa ako. Oo, kasi bro, we've been following each other for I think before pandemic or after. I think After before. 2021. Una kitang na-meet 2021. 2021 ba yun? Sa ano? Sure, Naalala Spice mo? Grill? Spice Grill. Yung pinotoshoot mo ako. Yun ba? Hindi ba Yun yun yung ano? Di ba yung kumain kayo ni Lebeng sa Spice Grill? Yung may parang kinakain kayo ng... Kasama ka ba ron? Kinakain kayo ni Lords. Oo, tapos ikaw Ako yung yung kumuha ikaw nun. yung kumuha. Oo, pero... Before pandemic yun, pero never tayo nagka-interact. Oo. Nagkaano tayo nung after pandemic Yes, na. lumapit ka lang no kasi yun nga sabi mo nakikita mo ko sa ano. Kasi Yun yun pa yung ginagawa mo dati, madalas sa social media. Kukuha ka Yes. ng kunyari model, tapos pakpak, Oo. ganon. Nasinot kita. Yun. Nag-viral din ha? Maganda. Syempre. Hindi, iba yung viral appeal mo kasi. May meron kang charisma sa mga gano'n. Yo! Tama na ata yun. Okay na ata ako. Lakas makapogi. Alright, so bakit nandito si Rogel? So ngayon, kasi just a brief backstory. Kasi nakita ko yung post niya like couple of days ago. Kasi nagsabi siya na gusto niya maging consistent sa pagiging content creator. Tama. So nakita ko, may drive. Kasi gusto kong supportahan yung mga ganong tao, mga ganong creator, yung may drive. 'Di ba? Kasi apansin ko kasi sa Pilipino, especially sa mga photographers, videographers, filmmakers, mahihain. Oh. Right? Mga kabayan, alam niyo yan. I mean, correct me if I'm wrong sa Filipino market, na photographer and videographers, hindi ko alam kung merong ibang katulad ko na may sponsorship, may brand collaborations, may maraming followers. Hindi ko alam. Correct me if I'm wrong, pero wala akong nakikita. Yun ang gusto ko sa episode na to. Gusto ko kasi mag-inspire ng ibang fellow Filipinos, fellow photographers, videographers, kasi you're missing so much. Alam mo yun? Totoo. You're missing so much, especially these days. By the way, iba to sa influencer. Iba yung influencer, iba yung content creator. Iba tayo. Iba yung photographer, videographer na naging content creator. At iba yung influencer. So yeah, I mean, yung mga benefits ng paggawa ng content, like again, pag-usapan ng mga like yung gamit pa lang doon, lahat ng gamit mo ng libre. Right? So, lahat ng gamit libre. Alam mo yun, pera. Money-wise, nakatulong sa business ko. Right? So, I assume yun din yung balak mo. Oo, Makatulong yun sa yung negosyo. talagang ina-aim ko talaga. Right? Kasi kumbaga, it's way of marketing din naman. Minsan nagpapatawa lang tayo sa online, pero ano yun nakakatulong din sa market yun. Diba? Okay, so before tayo mag-proceed sa topic which is about content creation, si Rogel merong mga tanong about content creation. So kayo kung mga Filipino, kung kayo ay photographer, videographer at nahihiya kayo na gumawa ng content, or gusto nyo gumawa ng content in the future, gusto nyo pagkakitaan, gusto nyo magkaroon ng collaboration, this episode is for you. So, dyan ka lang. So, Rogel, before we start, introduce yourself. Go for it. Hi guys, ako nga pala si Rogel. Okay! Okay na. Hi guys! Ang iba yung dating brad. What's up guys? Ay, mga ganyan Iba intro. yung energy. Okay. Yeah. Go for it. Ako nga pala si Rogel, isa akong videographer, video editor, at ngayon nag-start ako mag-content. Yeah, mag-create ng contents na, syempre, kahit bago pa ako, gusto ko lang din i-share yung mga knowledge ko. Ma-inspire din yung mga, sabi nga ni Sir Jairus na, yung mga nahihiyang photographer, videographer na
exposed sa social media. Yun ang ginagawa ko ngayon, maging makapal yung mukha. Ay, hindi naman. Matagal na makapal ang mukha mo, Brad. Huwag mo nga akong ginagago. Matagal nang makapal mukha ako, pero hindi lang ako naging consistent talaga. Talagang Okay. mag-upload ako ngayon, next year na ulit. Yung mga ganon. So talagang nagsimula kasi ako mag-video. I mean, di mag-videographer. Gumawa ng mga funny skits. Okay. Before pa. Before pandemic, 2017. So, before nun, hindi ka pa kumawak ng camera? Wala. 2017 na-meet ko sila Bengs, yung FUCC. Nabuo namin Bengs, sila. shout out Bengs, shout out Carl, Darwin, Brian, Jaco, Kuya Jeff. Lahat kayo. Sorry sa mga hindi nabanggit. Yun. Boo! Talaga may bias. Sorry guys. Dod, batiin mo, Brad. Batiin ko. Binabati ko. Shout out ko. Sige. Sila Bengs Yu, Carl Kion, Darwin Quinones, Brian Diego, Jeff Lagitan, sila Alawe, si Tomboy Bibo. Pag may nakalimutan, mag-comment kayo. I-bash natin sila Ate Ethel, sila Maria, sino pa Sorry guys. Basta. Okay, balik tayo doon. Okay, so 2017 nag-meet kami para gumawa ng grupo na gumawa pasaya ng tao. Wala pang wala pang mga gumagawa ng mga ganun. Si Fronda, 'di ba? Isa sa mga shoot sa amin sila direct. Okay. Wala pa nung mga gumagawa ng video online, magpa-funny. Ay, yung mga una na, no? Masasabi ko kami yung una. Yes. Kami unang gumawa ng mga ganun. Then ayun nga, naging maputok yung FUCC no. Kuya, grabe. Alam ko yun. Jario, TV, nagganun kami. Wala pa akong social media noon. Hindi pa ako. Ano pa ako noon? Kumbaga, drummer. Yun, drummer. Ano pa ako noon? Behind the camera. Ganun. Mahihain pa ako noon. Ganun. Tapos, ayun, hanggang ngayon naman tuloy-tuloy pa rin yung FUCC. Pero siyempre may mga ibang priority. So, ganun. Tapos hindi ako naging consistent sa pagiging ganun ko. So, yun yung sobrang pinanghihinayangan ko sa years na ganun. Kasi bumabawi ako. kumbaga hindi mo na sustain yung hindi mo na kumbaga na-capitalize yung fame, yung numbers, yung followers. So yun ang hirap. Ayun yung word na consistency. Yan yung ino-overlook ng karamihan. Kasi I mean, I always say this, bro, talo ng consistency ang talent. Yun. Kahit anong talent mo, kahit anong skills mo, kung once a year ka mag-upload, talo ka ng consistent. Tol, punta ka sa TikTok. Ang dami dyan, tol. Mga walang talent yan. Mga walang cellphone lang ang gamit yan. Walang talent daw. Hindi. Iba kasi yung talent eh. Iba yung talents, iba yung consistent. Ako, aminin ko. I mean, you can say that I'm too humble, pero hindi ako talented. Aminado ako doon. Hindi ako talented, Brad. Maybe you can say I'm skillful, pero hindi ako talented. Pero consistent ako. Hardworking ako. Simula nag-start ako 2019, hindi ako minto, tol. Hindi ako minto. Minsan kahit wala akong views, kahit wala akong comments, tuloy lang. So yun yung consistent mo ngayon. Yung pag nag-upload ka ng trinabaho mo ng sobrang tagal, tapos pag in-upload mo walang comment, walang likes. Parang, ayoko na nga. Yeah, parang isa yun sa mga problema. Anyway, pag-uusapan natin yan. So say anything about yourself? Very good? Minsan nagmo-modeling ako. Pero kita naman, tol. Hindi mo kaya sabihin yun, man. Ay, sorry. Ano yun? Puta naman, kita naman. Sa height pa lang, Brad. Sa height pa lang, nakikita naman eh. Hindi na kailangan yan. Brad, sa ilong pa lang natin, Brad. Talaga naman. Yung pa lang. Yung pa lang talaga model na. Model na. Hindi mo na tanungin. Yung may buto rito. Ayan, no? yung matangos na, may buto pa sa gitna. Putangin, ikaw na ang anak ng Diyos, Brad. Oo, talagang pag ginawa ka ni Lord, talagang dahan-dahan. Yung ganon. yung ano siya, yung free siya buong araw. Oo. Ito lang gagawin ko sa buong araw. Si Roger lang. Wala siyang lakad, Brad. Hindi. Yun lang yung ginagawa ko. Yun lang ginagawa ko ngayon. So ngayon, nag-shoot ka rin? Nag-shoot ako. Nag-freelance ako. Meron ako mga hawak na companies. Tapos sinushoot ko sila monthly. Okay. So, yun ang nagiging So, in a way, gusto mong gamitin yung content creation para mag-leads, mag-generate leads. Okay. Tsaka maging visible sa social media. That's good. Okay, so I think magandang simulan itong usapan natin. Siguro sa brief backstory ng career ko. Sige. Yan, gusto ko yan. As a content creator, di ba? So, nagsimula ako nagsimula ako as you're very typical photographer, videographer, right? So, I started maybe I think 2007, 2008. So that was like, dude, almost 20 years Wala ago. pa ako nun.
Sa Dubai. Sa Dubai. Sasapakin kita, Nagulat. Brad, kukutusan kita, Brad. Hindi, I mean, yeah. Yeah, so that was almost 20 years ago. So, for me, like, again, almost buong buhay ko, talaga nasa likod lang ako ng camera. Yun lang yung nakagisna ko. Wala akong talento, wala akong skill sa pagkasalita sa camera. As in, itong mukhang to, Brad, back then talagang as in, wala. Hindi mo ako makakausap sa opisina, Brad, hindi mo ako mapapagsalita. Na English, lalo English, putang na tol. Wala na, tatago na ako sa kusina. Wala, hindi, as in, tol, ibang iba talaga. Then, tayo ako na company 2017. Tapos around 2018, ramdaman ko na parang yun yung nagbo-boom na yung mga social media, yung YouTube, Facebook, Instagram especially, then TikTok, paus ba yung TikTok noon before pandemic, right? Yun yung nakaramdam na ako ng parang gusto kong ganyan din ang backstory ko. Gusto kong matulungan yung business ko through social media. Kasi parang napag-iwanan na ako. Parang sabi ko, shit, yung mga kasabayan ko, mga peers ko, nasa may social media. Nagpo-post, may mga followers, nakakuha ng business. Wala ako noon. Business ko tsaka ako, wala akong social media. Sabi ko, okay, let's try to do that. Nag-post ako sa Instagram. Doon ako nagsimula post ng mga landscape. Kung alam, mga landscape, mga sunsets, mga Burj Khalifa. Doon ako nagsimula. So ginawa ko lang siya as a outlet, as a photographer. Nag-upload lang ako ng mga sunsets. Mga picture, araw-araw. Ganda. Yeah. Ito. Basically, yung nasa likod ko, yung mga shots na yan. Yan yung mga in-upload ko nung una, 2019, 2020. So, pwede mo ibenta yan, no? Pwede naman. Kasi yung mga Burj Khalifa, Pwede naman. So yun nga. So yun ang, doon ako simula. Then eventually, yun nga, ang unang purpose ko sa social media is to help my business, my company, to get clients or to get business. Yun ang talagang purpose ko lang. Hindi ko alam na nagiging influencer ako. Hindi ko alam magiging content creator ako. Hindi ko alam. Wala. Talagang ilang sole purpose ko para tulungan yung company ko. Nagustuhan ng mga tao. Nagustuhan ng mga tao yung mga picture ko. Nagba-viral, nag-share, pina-follow ako. Then nagustuhan na. Tapos eventually, napansin ko, nung time na pinakita ko yung sarili ko sa tao, yung character ko, I started showing myself. Diba? Kasi as a photographer, again, mahihain nga tayo. Mahihain tayo, gusto natin nasa likod lang camera. So yun lang yung pinapost natin. Ngayon, nagtatry ako mag-story minsan. Napakita ko yung behind the scenes, alam mo, or minsan nagko-comedy skit ako kasi comedian na ako dati pa. Nagpo-post ako comedy skit. Tapos, maganda yung respond ng tao. Ang ganda nung engagement. Then na-realize ko, shit, mas gusto ko ng tao dahil sa character ko, hindi dahil sa photography ko. Yes, I mean, given, maganda yung mga shots ko, gusto nila, pero nakatulong yung pagpakita ko ng sarili ko. Diba? Kung ano yung sarili ko, walang peke, walang bahid na kung ano. Pinakita ko yung sarili ko. Nagpatawa ko, pinakita ko yung vulnerable side ko, nagusto ng tao. So feeling ko, yun yung isa sa pinakamalaking decision na ginawa ko sa buhay ko is yung humarap ako sa camera. Nagsalita at pinakita yung character ko. Kung di ko ginawa yun, Brad, malamang wala ako ngayon. So yun, nagsimula na, nagusto ng mga tao, finalo ko. And then, brands started sending me free items. Sa simula, ganoon naman Free items, naalala ko, unang brand collaboration ko, Samsung, Brad. Yung Ultra. Imagine, magkano Ultra ngayon? Cellphone? 1 terabyte pa yata nun. Mga, 5,000 yata, 6,000. Teka lang, paano ka na nag-approach ka? Pin-approach yun mo? nga, hindi ako nag-approach. Yun ang pinagmamalaki ko sa akin sa career ko. Hindi ako nag-approach ng brands. Anong ginagawa mo? Okay? So for me kasi pag pag nag-approach ka ng brands, feeling ko hindi siya kasi iba yun, nilalagay mo yung sarili mo sa lower end ng negotiation. Right? Kasi ikaw nagtanong 'Di ba? Gagawin mo tayo sa personal, 'di ba? Kung ikaw humingi ng favor, 'di ba? Ikaw yung may kailangan. Kumbaga, ikaw nga beggars can't be choosers. 'Di ba? So parang ganoon. So yun yung una ng mindset ko. Sabi ko, hindi ako mag-message sa brands. Pero na-train ko yun sa sarili ko. Paano sila i-attract? Alam mo yun. So I don't reach out pero I know how to attract the brands. Paano ba yun? Isabihin mo na lang sa akin mamaya. Hindi. Tapos natin yung podcast. Sige. Bulong ko na sa'yo. Sige, bulong na sa'yo. Hindi. Since dito tayo, i-spill ko na yung iba sa yung mga sumasagot. Makinig tayo lahat. So, paano mo i-attract yung mga brands? Right? I mean, simply, I think this is very
I mean, at least for me, this totally makes sense. Like kung gagawa ka ng content, again, without reaching brands, right? Without texting them. So, kung meron kang target na brand. Or for example, may target kang products. So, example, back then, gusto ko magkaroon ng free bag. Okay. Na backpack, okay? So, gusto kong i-approach yung brand na gusto ko. Ang ginawa ko, imbes na i-text sila, gumawa ko ng content na tingin kong magugustuhan nila. Okay. Diba? Okay. Tama. Tama. So for example, again, gusto mo ng bag. Right? Gusto mo ng bag. Gawa ka ng content about bags. Simple as that. Right? Makes sense nga, no? Di ba? Bakit ka gagawa ng content about kusina kung gusto mo camera? It doesn't make sense. Tama. Di ba? So kung meron kang target na brand or na product, gumawa ka ng content na para doon. Natingin mo na pag nakita nila, uy, okay to ah. Pwede to sa page natin. O pwede to as a marketing collateral natin. Then doon ko nila i-reach out. Galing. Di ba? So yun isa sa mga example. Bag yan. Then eventually, binenta ko na ako ng dalawang sponsorship. I think, Lowpro. Lowpro, yun ang una ko. Pangalawa, F-Stop. Naging ambassador ako ng F-Stop bag. So binigyan ako ng bag. So again, nag-work yun. Then meron pa Canon. I mean, alam naman siguro ng karamihan na sponsor ako ng Canon. It's been 5-6 years yata. So lahat na ng gamit ko ngayon, disclaimer, lahat na ng gamit ko ngayon, bigay ni Canon. Meron akong inspiring na story kung paano ko nakuha ang Canon. Alright? So sabi ko siya, di ba, ayoko na nag-reach out sa brand. Okay. Ito yung dahilan kung bakit ayoko mag-reach out sa brand. Okay. Ito yung story na to. So, nangyari kasi, nung nag-start ako mag-social media, 2019, bago pa lang ako, nag-reach out ako sa Canon. Okay. Kumbaga, again, as a new content creator, parang nag-email lang ako, sabi ko, pwede bang makapag-collaborate? Diba? Kasi again, I'm a fan of Canon. I've been using them for so many years. Might as well, try to ask for collaboration, partnership. Walang reply. Walang response. Walang email May back. response ako dyan. Ano? Meow. Yun ang perfect na music natin. Alam mo, dapat maglagay ako ng dyan idagdag mo sa sounds mo, sound effects mo. So yun na nga. Kumbaga, nasaktan ako. Okay? Nasaktan ako. Nagtampo ka. Nagtampo ako. Sabi natin, nagtampo ako. Parang gumanong ka no? Yun. Parang ganun. Yun na nga. Hindi. For me kasi, yun yung mindset ko. Pag ako ni-reject mo, ni-neglect, or hindi mo ako pinansin, I would work my ass off para pagsisihan mo. Yan. Sabihin mo ng toxic, pero yun yung nakalaki kang mindset. Di ba? Kumbaga, use your rejection as redirection. So, use your rejection as your motivation. Ganda nun. So, every single time na nare-reject ako, right? Patutunayan ko na pagsisihan mo yan. Yes, sa buhay ko, men. Ang dami nagsimula ako ng negosyo, ng company ko. Dami sabi sa akin, ba't ka mag-resign sa trabaho mo? Ganda-ganda ng trabaho mo. Ang laki ng sahod mo. Hindi ka magtatagumpay dyan. Here we are today. Nagsimula ako sa social media, ganyan din. Nakarinig ako. Ba't nagsasayang ka na ng oras dyan? Walang mangyari sa'yo dyan. Who's laughing now? Right? Yung mga nanghihila pababa. Yes. Meron din yung nagsimula ako mag-camera. Kumuha ako ng camera. Ba yung mga kaibigan ko, pinagtawanan ako. May camera. Baguan. Pinagtawanan ako, bro. Guess who's laughing now? Diba? So, yun yung mindset ko. Pag nireject mo ako, pagsisihan mo yan. So, yun na, mabalik tayo sa Canon. I feel rejected kasi ignored. Walang reply. Scene zone. Okay? Sabi ko sa sarili ko, give me 2 years. Give me 2 years. I would work my ass off. After 2 years, kayong kakatok sa pinto ko. Kayo mag-reach out sa akin. Sabi ko, pinamis ko sa sarili ko yan. 2 years. Okay? So yun na nga, nag-Instagram ako, nag-post ako, nag-work ako nag-work hard talaga ako. Brad, 2 years came. May nag-message sa akin from Canon. Okay? Tapos yung nag-message sa akin, wow! Yung nag-message sa akin, yung the same exact person na in-email ko. The same exact person, Brad, yung nag-message sa akin sa Instagram, nag-reach out, sabi, oh hey, we've been following you for a while, I like your content, we want to collaborate, we want to partner, ganun, blah, blah, blah. Pero that time, nasa Nikon pa ako noon. Okay. I was collaborating with Nikon. Okay. Ni-reach out ka rin ng Nikon? Oo, Nikon ako noon. Ang problema lang kasi, ang Nikon, ang nag-promise sila sa akin ng kontrata at saka camera. Okay. Pero mga 6 months na nakalipas, walang camera or, I mean, it's not a knock to them. Wala akong hard feelings. Pero maybe nadali lang, or baka may problema lang sa sa approvals.
Pero yun na, hindi ko nakuha yung premise ng Nikon. Nag-reach out si Canon. Yun. Sabi sa akin yun na gusto makipag-partner sa akin. Sabi ko, kaso nasa Nikon ako. Kaso wala akong kontrata. Sabi ng Canon, okay, here's the Canon R5. Brad, alam mo magkano Canon R5? Mahal Here's the Canon R5, 24-105. Isang bahay yun. Oo. Then here's the contract. Dude, I was like, okay. Okay. Brad, so inabot sa akin yun. Sabi ko, yun na yun. Okay, sabi ko, okay, let's do this. Then, na-meet ko yung taong yun. Yung sabi ko, siya yung in-email ko. Hindi ko na to sa kanya. Sabi ko, ay, alam niya na nag-email ka? Hindi ko alam. Nagmaang-maangan na siguro. Pero for sure nakita niya yun. So dami na. So nagmaang-maangan lang siya. Sabi niya, hindi ko alam, sorry. Pero, I don't blame him because siguro marami na siya nare-receive na. Madami yan. So, yeah, maybe that's the reason. Pero yun na nga, sinabi ko sa kanya, sabi ko, naalala mo ako. Nag-email ako sa'yo eh. Pinakita ko yung message ko. Sabi ko, you motivated me. Because of the story, you motivated me so much. Sinabi ko story ako na I promised myself in 2 years, I work my ass off and you guys are the one who's going to knock at my door. Yun ang nangyari. Totoo siya. Kumbaga, success story. Nakadagdag sa motivation niya. So yun ang mindset ko. Buti na lang yun ang naging mindset mo, no? Na mag-work hard ako para kayo naman. Kasi yung iba, pag na-reject, sige na, kaya mo na. Yeah. Kaya ko na. Yeah, ganun din naman ako dati. Pero kasi wala mangyari sa'yo eh. Lalo pag may negosyo ka, pero hindi pa pwede yung ganun ugali. Hindi pwede sa'yo yun. Alam ng mga negosyante yun, mga fellow na businessmen, hindi pwede yun. Baga kailangan baguhin yung ugali mo. Dapat yung rejection mo, kailangan gamitin mo sa motivation. Brad, we eat rejection for breakfast. Yung, sarap nun Diba? Kailangan matuto ka na kainin for breakfast ang rejection. So yeah, again, kasi kaya gusto ko ma-inspire yung mga kapwa natin Pilipino na shooters. Kasi you're missing so much, right? Totoo. You're missing so much. Yes, I agree, mahal natin yung ginagawa natin. Komportable tayo, nasa tayo ng camera. Pero guys, you're missing so much. Imagine, like for example, lagawa kayo ng content, di ba? You'll never know. In the near future, lahat na ng gamit nyo, bigay ng brands. Lahat naman tayo siguro, Brad. Lahat tayo nangangarap na bigyan tayo ng camera. Brad, siguro bigyan ka lang ng lens na 50mm, tuwan-tawa ka na. Ibigyan mo ako ngayon. Diba? Exactly. Hindi kita bibigyan. Mas kita bibigyan, Brad. Meow. Namimihasa ka na. Tayo na nga, diba? Actually, isa yun sa sa dream ko siguro na sana magkaroon ako ng brand deals na ganyan. Brad, sinong maayaw, Dol? Diba? Dol, katarantaduhan kung merong camera person dyan na magsabing, ayoko niyan. Hindi ko tatanggap. Dude, sino? Dude, lahat tayo nangangarap, Brad. Nangangarap lang ako na magkaroon ng libreng mga ganyan. Brad, ngayon, sabi ko sa'yo, wala na akong binibili. Diba? Wala akong bibili. Minsan, pag magbibilan ako, talagang maliit na items sila. Siguro mga light stand, mga ganun, mga reflector. Yun ang bibilin ko. Pero pag may gusto kong brand, may gusto kong product. Gagawan mo na ng content. Ng mga hocus-pocus yan. So, ilang beses na nangyari sa akin yun, yung talagang sabi ko, kasi si Rahul, di ba? Nag-usap kami nun, I want this item. I'm thinking of buying it. Then, sabi ko maya, you know what? No, let me wait. Tapos magugulo siya maya after 3 weeks, few months. Sabi ko, okay, I got collaboration from this product. I go, dude, sabi ko so, ilang beses nga, gulat na gulat siya. Sabi niya, paano mo nagagawa? Sabi ko, I never reach out. Kaya pagkatapos sa kanya, check yung DM sa mga brands. Sila nag-reach out. Diba? Sila nag-email. Diba? So yun ang ginagawa. Pero hindi lang siya gamit minsan. May pera din. May pera din yan. Kasi dapat din, dating nga point kasi pag, sa simula for sure, masaya na tayo sa gamit lang. Pero, yun na nga, kailangan pa natin na lang magbayad ng kuryente. Kailangan natin mabuhay. Diba? Mayroon tayong mga gamit na binabayaran. Pwede ka na mag-demand ng pera. Lalo pag may pangalan ka na, may rich ka na. So yun nga, so for me, gusto kong maka-inspire ng mga kapwa natin Pilipino na shooters na gumawa ng content. Kasi, correct me if I'm wrong, pero kasi for me, as a Filipino na shooters dito sa UAE, parang feeling ko parang ako lang. Correct me if I'm wrong. I don't see any other Filipinos na camera person na may sponsorship, na may collaborations, na may mga followers or may podcast, right? So, I don't see anyone. Hindi ako nagbabrag. I'm not bragging, pero gusto kong mag-inspire. Kasi, you're missing so much.
Sabi nga, may narinig ako, sabi nila, Giros, bakit mo ginagawa yan? Bakit mo ni-inspire sila na maging tulad mo? Kasi you're going to breed competition. Di ba? Okay. Titingnan mo parang, bakit ko gagawin? Bakit ako mag-share ng ideas? Di ba? Bakit gusto ko mag-inspire ng mga fellow creators ko? Mangyayari, magkakaroon ng competition. Tama. Di ba? Tama. Sa ngayon, I feel na ako lang. Pero kasi, Brad, competition is good. Competition is good. Lahat ng business, bro, lahat ng successful business may competition yan. Di ba? Whether it's McDonald's, KFC, Jollibee, yan naman yun. Competition is good for the market. So for me, I don't mind kung meron nang ma-inspire sa akin na Filipino na gustong gumawa ng content, mabigyan ng brand collaborations, matutuwa ako. Di ba? Pero kasi, for me, nagawa ko na yan sa mga ibang lahi. Marami akong mga followers na ibang lahi na talagang naging influencer, naging content creator. Kaya feel ko, ang Filipino mas likas na mahihayin compare sa ibang lahi. Kasi ibang lahi, makapal mukha eh. You know? Kahit pa ako kasi yung overthinking. Overthinking, kunyari, pag nagsalita ako, ano kaya sasabihin nila pag binanggit ko to? Ano kayang magkikringehan kaya sila pag nag-English ako? Yun, ang daming overthinking kaya, wag na, bahala na, wag na, magano na lang ako. Okay. Yan din ang dahilan kaya hindi ako lumagay sa Filipino. Okay? So, siguro isa sa pinaka dahilan ng success ko sa social media ay iniwasan ko ang Filipino community. Okay. Pero before kayo mag-roll ng eyes nyo, pakinggan nyo ako. Okay? So, part ng success ko ay dahil I avoided Filipino community. Hindi dahil hindi ako proud as Filipino. Okay. Kasi alam ko yung mga toxic mindset na ganyan. Alam ko yung mga crab mentality, yung mga sisitayin yung English mo. Pag nag-English ka, ano ba naman to? Pangat ng English to. So, yun yung mga, let's admit it, may ganung mindset ng Filipino. Meron talaga. Talaga. So for me, nung nag-start ng social media, English na ako. Tsaka isa rin yun sa mga gusto ko matuto. Kasi ako talaga gusto ko matuto. Gusto ko improve sarili ko. So back then, di ako nagsasalta, di ako nag-English. Pero nagsalta ako mag-English, nag-train ako. Here I am, may podcast ako. May almost 80 episodes, right? So it means nag-work yung aking hard work, right? So yun na nga. Nagsimula ako just magsalta ng English, tapos English na. So for me, hindi ako nag-tailor sa Filipino. Which is, I feel like yun yung problema ng karamihan ng Filipino. Sakit natin yan eh. Papansin mo lahat ng Filipino pag gumagawa ng content or nagtatayo ng business or whatever, it's all about Filipinos. Right? Filipino restaurant. Filipino ang crowd. Right? Merong influencer na Filipino brands. Right? May magtayo ng grupo. Kahit anong grupo. Camera, bike, running. Guess what? For Filipinos only. Kahit bahay. Dude, partition. Filipinos only. Yun yung natin eh. Yun yung parang, stereotypes na natin sa Filipino. Yun na nga. Hindi ko sasabing masama. Kasi okay din. Maganda rin kasi, kumbaga yun nga, kasi mahal natin yung mga kabayan natin, mahal natin yung bansa natin. So, I feel that. Pero kasi, nasa UAE tayo. Diba? Nasa UAE tayo. So, might as well use this as an opportunity to connect with other nationalities. I think, diverse ng UAE, Brad. Dito lahat. Kumbaga, yes, malaki ang Philippine market. Pero Brad, hindi kasing laki ng the rest of the countries. So kung ikaw ang tailor mo lang is sa Filipinos, you're missing majority of the pie ng UAE. Tama. So yun yung mindset ko. Yun din naging mindset ko. Ba't ako magtatagalog? Yun. Yung mga companies ko ngayon at yung mga gusto kong companies na makuha, diba? Foreign. Yes. Paano ako maiintindihan? Diba? So yun yung gusto kong, hindi sa gusto. Sana mapunan nila na kaya ako hindi sa pagiging, smart, nag-i-English. Wow, nag-i-English. Hindi, yun kasi yun yung target ko. Yung mga, yung maiintindihan ako. Hindi Tagalog. Hindi ako kukunin ng Tagalog ba sinasabi niya? Yun na nga. Diba? Tsaka ang toxic, alam mo yung nag-i-English ka tapos isasahin. Kumbaga you're trying your best to improve or to learn public speaking. Tapos makaka-receive yung comment, ba yan, mali English? Parang, ano ba yun? So nakaka-visit. Nakaka-visit. So yun ang ayoko. So, tsaka dagdag ko lang, paano ako magtatagalog? Tagalog, hindi first language ko yung Tagalog. Bisaya kasi duko. Bisaya? Bisaya ka ba? Bisaya. Okay. So shoutout sa mga Bisaya dira sa all over the world. Sa probinsya mo? Masbate ako. Masbate. Masbate siya. Hindi siya
hindi siya pure Bisaya like Cebuano. Okay. May sarili kaming dialect, pero Okay. magkakaintindihan kami. Okay, sa Bisaya. Pero hindi ko nahalata. Hindi ko nahalata. At So lumaking nag-ano ka rin sa Manila. di ako nagstay talaga ng full life ko sa Masbate. Mm. Pag ganun ako, tumira ako Okay. ng QC, tumira ako ng Cavite. Okay, so may ano ka. Natira ka sa Manila kaya okay. Kaya ganun. So shoutout muna sa mga kababayan ko sa Masbate. Alam ko pag napanood nyo ito, magiging proud kayo sa akin. Yun. Okay. So yun na nga. So tsaka ano rin may akong nakusap na influencer. Hindi ko na siguro papangalanan. Pangalanan mo. Sige, wag na lang. Ma-unfollow tayo ng brad eh. Oo. Sige. Okay. Nagtanong siya actually maraming Filipino nagtatanong sa akin. Nagtatanong siya sa akin na, Jiros, paano mo nakukuha yung mga brands mo? Or paano ka nakakakuha ng ibang lahi as followers? Not just followers. Like may mga fans talaga na ibang lahi. Yesterday yung guest ko si Mac, baka kilala mo si Mac. Same question. Tinanong sa akin, Jiros, paano mo nakukuha yung mga ganyan? Di ba? Ibang lahi, tapos sponsorship. Nung una sabi ko, actually, hindi ko alam. Hindi, kung talagang hindi ko alam kung anong nakita na sa akin. Again, hindi tayo kagapuhan, hindi tayo sobrang talented. Hindi ko alam kung anong eksaktong reason kung ba't ko nakukuha yung ganyang support from brands or sa mga ibang lahi. Ang theory ko is siguro dahil I showed my personality online. Wala akong tinago. I showed my vulnerability. Right? So kung sino ako, ito ako. Right? So hindi ako parang aarte lang ako para makakuha ng followers. Hindi ako ganoon. Siguro man, you've been following me for so long. Alam mo sigurong character ko. So for me, I'm open for everyone. Right? So for me, pag open ka sa everyone, pag organic ka, ang ma-attract mo, organic na mga tao rin. Tao, human beings. Hindi lang sasabing Pilipino or Indiano or Pakistano or British. Hindi. Just being yourself. Just showing your human side, you would attract humans as well. Right? Totoo yan. So yun ang ginawa ko sa So ako, walang bias. I don't care kung anong Indiano ka, Pakistano ka, British ka. I don't care. Ito ako. Yan ang gusto ng tao. So yun ang naging advantage ko siguro. Kaya here we are today, like almost 6 years. Nakita mo yung podcast ko, puro ibang lahi. So for me, parang naging proud ako sa na-achieve ko. Parang, siyempre, usually nga pag may Filipino, let's say Filipino show, Filipino podcast, usually Filipinos lang. Diba? Alam mo naman yan, yung mga sa mga dyaryo, sa mga show, right? Usually for Filipinos lang. Pero ako, I'm proud, kumbaga, top on my back, na meron tayong mga ibang lahi na talagang passionate, excited, na gustong makita ako, gustong matuto sa akin, gustong mag-guest sa podcast. Yung iba nagbabayad pa. Willing pa magbayad, di ba? So, name me a Filipino that's doing that right now in UAE. I don't see anyone. Ako din, wala din ako na Di ba? I don't see anyone. Pero, gusto ko magkaroon ng maraming ganito. Di ba? I don't want you to see me as mayabang. Actually, gusto kong magkaroon ng maraming Pilipino na ganito. Di ba? Again, kasi likas na mahihain tayo. Yan ang pansin ko talaga, likas na mahihain tayo. Parang for us, parang lalo pag English na, hindi yan. Gusto ko Pilipino lang. Kasi inisip kasi nila, hindi dahil sa hindi sila marunong mag-English, hindi confident. Yun nga, yung sasabihin ng ibang tao. Yun ang toxic talaga. Yun ang unang iiwasan mo. Kaya iniwasan ko talaga. Pero actually, sa 2 episodes ko na na-post na English version ako magsalita, thank God, wala pa naman akong nasasabi na ay cringyhan or ang pangit. Ang pangit. Sana hindi magkaroon kasi siguro magiging magiging point ko yun para maging inconsistent na naman. Oo. Hindi kasi ang sama rin kasi noon, minsan nga hindi sila mag-comment pero yun din masama yung hindi ka susuportahan din Yun. Masakit din yun Oh. 'Di ba? Yung mga kaibigan mo, sila pa yung hindi magko-comment. Yun. 'Di ba? Yun. Masakit. Pero isa yun sa mga lessons ko na gusto kong ibigay. Again, guys, maganda may note kayo Okay? So, tandaan mo, pag gagawa ka ng social media mo, pag gagawa ka ng content, ang target audience mo, never ang kaibigan mo. Never ang kapamilya mo. Huwag kang gagawa ng content para sa friends mo or sa family mo. Hindi yung target audience mo. Okay? Kasi Brad, yung friends mo, yung pamilya mo, hindi ka susuportahan yan. That's the harsh reality.
Or at least most of them. Hindi ka susuportahan yan. Maano yan, sila yung unang magiging doubters mo. Most likely. Sila yung magsasabi na, cringe mo naman. Pero bakit mo ginagawa yan? Dagdag ko lang, I'm so thankful kasi yung girlfriend ko, Yun. Yeah, siya talaga yung grabing number one fan ko talaga. Siya yung sasabi sa akin na ang ganda ng pagkaka-English mo dito. Ang ganda ng pagkaka-edit mo dito. Ang ganda, you sound smart. Nakaka-motivate. Yes. At tapos, nakakatawa lang kasi yung tatay ko, never ako kasi nagsalita ng English online para mag-explain ng ganito, explain ng ganyan. Puro Tagalog. Sabi ng tatay ko, ayan. Hindi. Pinalitan yung bibig ko. Imposibleng siya yan. Sa probinsya, ano lang yan. Wala, hindi yan. Nga, Ganon diba? din sila. Pero hindi naman siya yung dinamotivate ako. Hindi siya masamang ano na siya, parang katawan. Kasi ganun kami sa family. Tawanan na lang, hindi ikaw yan. Yung ganun. Pero hindi siya hard feeling na ititake mo. Hindi. Yun na nga. So yun. Yes, meron talaga mga taong susuporta pa rin naman. Pero hindi lahat. Maraming. Oo. So, yun. Maging thankful na lang kung yung kapamilya mo na talagang inaano ka. Yeah. Sobrang ano yun. Tsaka, gift yun siguro. surround yourself with those kind of people. Oo. I always say that sa aking mga episodes, sa aking workshop, surround yourself with people that motivates you. Dude, ang lakas nun. Surround yourself with people that motivates you. Pag mayroong taong hindi naniniwala sa'yo, hindi believe sa'yo, hindi ka siya supportan, dude, umalis ka dun. Kaya. Diba? Sabi nga nila, kung gusto mo maging milyonaryo, kung maibigan ka ng 10 milyonaryo, diba? Ikaw ang susunod. Diba? Same thing. So ako, lahat ng kaibigan ko ngayon, lahat ng nakasurround sa akin, man, lahat yan, puro content creator yan. Lahat yan, puro mga nakilala ko sa Instagram. Dahil nga, gusto ko yung isurround sarili ko, yung mga nagmo-motivate sa akin. Diba? Kasi kung sinurround ko yung self ko ng manginginom, ng mga sugarol, diba? Guess what? Magiging ganoon din ako. Tama. So yan ginawa ko. Lahat ng kaibigan ko yun, man, puro creator. So minsan pag wala akong ideas, or parang tiyatangod ako, text ko lang sila, hey guys, wanna do something? Wanna be creative? Ayan. Guess what? Alam mo, wala akong community ng videographer creator. Hindi ako surrounded by them. Meron akong kilala. May kilala ko si Rage. Okay. Ang galing na editor nun. Parang kilala ko yun. Okay. Si Rage Ashley. Yeah. Yung sa DJ yata nagkatrabaho? Kay DJ Bliss before. DJ Bliss, yes. Tapos ngayon nasa siya, nag-full time siya sa Abu Dhabi. Okay. Pero sobrang ina-idolize ko talaga siya sa editing, sa shooting. Recently, binigyan niya ako ng gift lens. Ayan, shoutout sa'yo, Rage. Ayan, binigyan niya ako. Okay. So, meron siya. Siya yung friend ko. Pero ang layo niya, Abu Dhabi siya. Okay. Hindi kami nagkikita na, kunyari, weekend. Tara, mag-fan shoot tayo sa labas. Hindi ganun. So, wala akong connection. Kaya madalas ka nag-message sa akin. Oo, dude, ilang beses ka nag-message sa akin na gusto mo sumama. I feel bad lang kasi, nung una kasi, malayo ka, Riga. So minsan gusto ko makapag-hangout pero malayo. Tsaka so, hindi ko alam na taga rito ka. Akala ko taga doon lang. Hindi. Kaya ako malayo ako. Oh. Tapos yun na nga medyo schedule-wise also mahirap. Tsaka I mean hindi na ako katulad mo, hindi na ako pala surround din ng parang minsan nga mas okay pa mag-isa ka eh. Minsan nga mas okay lang 3 lang yung connection. Minsan mas okay pa yun. Kasi pag sumama ka sa mga grupo, nandiyan nagsisimula yung mga inggitan, toxicity, di ba? So minsan okay pa yun. Yung ikaw yung solo, tapos let them join you. Okay. Instead of joining them, let them join you. Okay. Iba yun. Di ba? Iba yung sumasama ka sa grupo, ikaw yung follower, pero ikaw yung fina-follow. Iba yun, Brad. So pwedeng maging advantage mo yan. Kasi hindi naging advantage ko. Hindi mo ako makikita sa mga kahit anong grupo. Group chat yan, meron ako sa mga Facebook, meron ako, pero yung talagang sasali ako sa photo walk or mga gatherings ng Filipino. Usually yan, mga kabayan gatherings, invite mga Filipino photographers. Hindi ako sumasali sa ganun. Hindi sa ayaw ko, hindi sa discriminate ko, pero hindi yun eh. Hindi, kasi I'm building my, alam mo rin yung merong tawag dun yung kailangan mo i-build yung value mo as a creator. Diba? Mapapansin mo yung narinig mo to siguro sa mga artista. Ang mga artista, hindi mo sila nakikihalubilo sa mga followers, sa mga fans nila. Yeah. Diba? Kasi, baba ang value nila. Okay. The more na available ka sa mga tao. Yung siguro. Yeah, the more na magiging normal na tao ka. Ay, nakita ko na yan. Oo, nakasama ko na yan. Diba? Yan ang isa sa mga harsh reality na natutunan ko sa social media.
Lalo na mga simula nung Instagram ko kasi I was craving for followers, for friends. So, kinaibigan ko yung mga followers ko. Ang dami kong followers, kinaibigan ko, nag-ano ko sa mga group, nagpo-photo ako, ganun. So, siyempre mga fans sila. Lagi sila nagko-comment, nag-engage sa akin. Okay. Then, nung naging kaibigan ko sila, yun na, unti-unti na. Hindi na wala na, nag-stop na sila mag-comment. Nag-stop na sila mag-message sa akin. Naging normal ka na lang. Naging normal ka. Naging normal ka. So, yun yung isa sa mga harsh reality na natutunan ko sa Instagram. Kaya ngayon, yun na, I limit my connections. I limit my presence outside of my community. So, isa yun sa mga pinapractice ko ngayon. Kumbaga, you have to keep your value high. Diba? Isa sa mga reference ba yun? Or isa sa mga analogy dyan is narinig mo yung water bottle analogy. Diba? Okay. Yung water bottle, same water bottle sa grocery, magkano lang yan? 1 dirham. Okay, yeah. Diba? Narinig mo na yan. O yung water bottle sa grocery, 1 dirham. Right? Same bottle, dali mo sa cinema. Automatic yon 5 dirhams. Right? Ngayon, dali mo yung same bottle sa concert. Brad, 20 dirhams. Concert, dali mo sa aeroplano. Magiging 50 dirhams. Ngayon, dali mo sa Burj Al Arab yung same water bottle. Brad, 100 dirhams. Pero the same water bottle. Brad. Pero iba yung place. Iba yung place. Diba? So, yun na nga. So kumbaga, i-value nung yung sarili mo, depende kung nasan ka. Tama. Diba? Tama yun. So, yun ang isa sa pinapractice ko na, I mean, I'm not saying na tama to, mali kayo. Hindi ko sasabi, yun lang yung nag-work sa akin. Kaya, nangyayari sa akin, pag may workshop ako, laging puno. Laging puno. Iba't ibang lahi. Laging puno yun. Laging nag-aagawan sa spot. Pati podcast ko, pag may invite ako, excited. Actually, matagal ko na gustong mag-umattend dun sa mga mo. Pero hindi ko na tatimingan. Hindi ko alam kung, basta hindi ko na tatimingan. Pero gusto ko talagang pumunta. Gusto kong manood. Gusto kong paano ba ginagawa, paano ba maging successful. Yun ang isa sa mga secrets talaga. I mean, it works really, really well talaga. So, kahit sa mga messages to, hindi na ako nagre-reply sa mga message requests. Gustuin ko man mag-reply, pero minsan hindi na. Parang, again, I don't want to be available to everyone. Parang ganon. Again, masakit man sa akin, hindi ko sasabing happy ako doon. Masakit sa akin yun. Pag mayroong nag-invite sa akin, ayoko puntahan. Masakit sa akin yun. Pero, I have to keep my value higher. Diba? So, ganun din sa social media, sa brands. Ganun din. Alam mo yun? So, kumbaga quality versus quantity. Ika nga. So yun. So, may natutunan ka ba? Marami natutunan. Parang kumbaga, rat-rat. Diba? Yun ang gusto ng mga followers ko sa episode. Kumbaga talagang freestyle lang. Freestyle. So, Freestyle. shoot me questions, Brad. Shoot. Okay. Kung nyari yung isang company, isang brand, paano nila pumipili o paano sila humahanap ng isang photographer o videographer? Sa followers ba? Sa portfolio ba? Or sa connection? Paano sila advice mo na lang kami. Paano sila namimili? Lang na ikaw yung ano ko. Magandang question yan. Okay? Isa sa pinaka hindi naintindihan ng tao, ang buong akala nila is all about followers. It's all about numbers. Okay. Yun ang buong akala nila. Which is yun ang isa sa pinaka mali na ilagay nyo sa utak nyo. Okay? Again, I'm talking about being content creator as a photographer, creative, right? I'm not talking about being influencer. Influencer is different. Influencer, you could argue that yes, it's all about numbers. It's all about the followers, tama. all about the comments, gano'n. Yun yung influencers. Yung typical influencers, yun. Sa akin, iba. Okay? So, as a content creator, ang number one hinahanap nila is yung align sa brand guidelines nila o brand vision nila. Importante yun. So, makita ng creator, okay, yung style niya align sa content natin. Align to sa vision natin. Yun. Pag yung content mo, again, sabi ko kanina, pag yung content mo is yung content na gusto ng brand, malaking chance mo na makuha nila. But regardless anong followers mo, Brad. Sabi ko sa'yo, ang followers ko, nagsimula ako mag-collaborate, man, before even 1,000, bro. Before even 1,000. And right now, tol, ang followers ko, 30K lang. Dude, 30K lang yan. Ang dami dyan. Mga iba, may 100K, 200K, 500,000. Di ko alam kung tunay yung mga yon, di ba? So, di ba, dude, 30K lang followers ko. Ang liit niyan. Ang liit niyan, Brad. Ang podcast ko, ilan lang ang followers yan? 1,000 lang yan, Brad.
Ang mga views ko, hindi naman kalaki. Hindi naman bihira ako magkamilyon. Nagkakamilyon ako pero bihira. Alam mo yun, hindi numbers ang strength ko eh. Sa field natin, hindi numbers ang strength. Unang-una, yung brand identity, yung align ba yung content mo, yung character mo, yung style mo sa brand. 'Di ba? Yun, number 1 yun. Okay? Pangalawa, mapunta tayo sa numbers. So sabi ko nga, hindi numbers ang batayan, pero nakakatulong din. Okay? Pero yung numbers na sasabi ko is yung quality ng numbers. Right? So for example, engagement. Yes, may comments ka nga, kahit konti lang yan, kahit 10 lang yan, 5, pero nakita nilang engage yung mga tao sa comment section mo, malaking bagay sa kanila yun. Diba? Ano gugustuhin mo? Meron kang 100 comments na puro emoji, puro one word, puro good, perfect, good job. Gusto mo 100 ng ganon? O gusto mo meron kang 10 na talagang nanood, nakaintindi ng content mo? Diba? Yun. Doon ka, quality. Diba? Again, yun yung isa sa mga difference ng influencer sa content creator. Ang influencer, they don't care about quality of comments. Pansin ko lang, yan ang napansin ko sa mga followers sa mga friends ko na influencer. Yun napansin ko na it's all about numbers. I understand, numbers game ang influencing. Numbers game ng mga brands talagang hingin pa kami minsan yung ano mo eh. Yung ratings, yung mga numbers. Insights. Diba? Insights, diba? Ben, ako, ni isa, walang humingi ng insight ko. Ni isa. Sabi mo kanon? O magkano ilang reach mo? Ilang comments Siguro mo? yun yung maganda pag sila nag-approach. Yun, isa Wala pa kang yun. hihingi. Walang hihingin sa'yo. Isa pa Pero yun. pag ikaw nag-approach, ilalatag mo lahat. Kailangan mo ipakita. Ilalatag lahat. Yun yung... Yeah. So lahat ng brand collaborations ko, walang humingi ng metrics ko. Wala. So again, it's not about the numbers game, right? So the quality of your content, right? So yun na nga, pag nakita ng quality yung content mo, at nakita ng lalo, let's say, pwede na gamitin for marketing, for their own post, content nila, lahat bagay yun. Di ba? Kasi alam mo natin, minsan, ang nakakabigay ng malaking numbers, minsan yung pa yung mga pangit na content. Yung pa yung mga bakya. Yung pa yung mga, alam mo yun, less effort. Which is, yun the hard reality. Right? So sa atin kasi, ang bentahan natin, yung quality. Yung gano'n ng content mo, na ginawa mo. Tama. Maganda yun. Diba? Kasi ano siya, pinaghirapan mo. Diba? Pinaghirapan mo, may ilang oras mo ginawa yun. Tagal, diba? Initan pa ako nun. Oh, diba? Lalo yung pangalawa ko, kasi initan ako. Oh, yeah, exactly. Yes. Nakikita ng brands yun. Yung mga effort na gano'n. Bit kiss. Oo. Oh, man. Same. Ganyan din ako. Right? So again, isa yun sa mga inaharap nila. Then ano pa? Ito na lang. Paano mo sila, kunyari, nakakuha ka ng brand deals. Paano mo sila na-hold in a long-term long-term contract na talagang, sige, ikaw lang. Ano partnership, long-term partnership. Ano Hindi lang yung- siya one time big time. Yung talagang, Mm. kasi sabihin natin, kukunin ka na lang 1 month. Tapos, okay, Wala na. kukunin ka pa nila ng another 6 months. Then to 1 year. Paano mo na, ano yan? Paano mo na nagagawa? Okay, so siguro, I mean, capable ako mag-suggest kasi I've been partnered for so many brands for so many years, syempre. right? So, natutunan ko to kay Nicolo. Nicolo, shout out sa'yo. I'm not sure kung nanonood siya ng episode to, pero natutunan ko na sa workshop ni Nicolo. That was like 6 years ago, I think. So, merong term na, ang term is brand evangelism. Have you heard of that? No. So narinig ko yan kay Nicolo. Again, Nicolo, shout out sa'yo. So brand evangelism. So pag sinabing brand evangelism is, kumbaga, evangelist ka nung brand na gamit mo. Okay. Kumbaga, ipakita mo na fan ka, na talagang mahal na mahal mo yung mga gamit na meron ka. For example, ako, makikita mo na sobrang brand evangelist ako. Right? Kaya mahal ko Canon. Mahal ko yung camera. Brad, for sure makikita mo yan sa aking soft story, sa social media. Popost ko yan kahit walang bayad, kahit walang collaboration, ipopost ko yan. Kasi mahal ko yan. Diba? Ini-evangelize ko yung product dahil mahal ko yung product na yun. Diba? So being brand evangelist. Makikita mo yan sa page ko. Gusto ko yung kotse ko, ipopost yan, gagawa ko ng content yan. Diba? Gusto ko yung minsan, itong relos ko, gagawa ko ng content yan. Diba? So I don't care kung binayaran ako or binili ko yung item, kung mahal ko yung product, definitely i-showcase ko yan. So yun yung definition ng pagiging brand evangelist.
So yun natutunan ko. So, pag nakita nila na itong taong to, okay, itong creator to, pag binigyan natin siya ng camera, 100%, ipopromote niya. At ibibigay niya yung buong effort niya, yung buong puso niya para ipopromote yung brand natin. Kasi nakikita nila sa page mo, okay, this guy is a brand evangelist. Okay. Diba? Nakita nila, oh shit, okay, ito, pinapromote niya yung yung iba't ibang mga gamit niya. Ganyan, alam naman na, hindi naman collaboration. Pinapromote niya. Okay. So, ibig sabihin, pag binigyan natin na siya, matutuwa siya ng gusto. Ipopromote niya yung brand natin. Tapos regardless, kahit sabi natin, okay, isang content lang ang hiningi namin, pero dahil mahal niya yung gamit, gagawa siya ng content. Like for me, minsan Canon, usapan lang namin isang content. Dude, minsan gagawin kong 3, 4. Kasi gusto ko yung bagay. Di ba? Ang daming creator dyan na minsan bigyan lang sila ng agreement, isang post lang gagawin nila. Tapos tatakas sila, bakit hindi sila nakakuha ng kasunod. Di ba? So, yung iba hindi nagpo-post. Walang pinopost na kahit anong brand related. Tapos nag-expect sila na magkakaroon sila ng brand collaboration. Di ba? Wala kang pinost na kahit ano about brands, about products. Tapos gusto mo mag-approach sa yung brands. There's no way. Okay. There's no way, bro. There's no way. So, hahanapin nila yun. Tignan yung profile mo. Okay, brand evangelist ba to? Okay? Pag nakita nila yun, man, there's a high chance na makakakuha ng brand collaborations. Brad, regardless anong followers mo, anong followers number mo, anong follower numbers mo, regardless anong number ng engagement mo, man, regardless kung brand evangelist ka, there's a high chance na makukuha mo yung brand collaboration. Gagawin ko na nga yan. Man. Pwede ba mag-shoutout ng camera brand? Oh, sure. Subukan mo. Subukan mo! Susubukan ko. Susubukan ko na. Subukan mo. Hindi, mahal ko talaga yung Sony. Sony. Kasi yung mga yung sabi kong ilan kong friends, naka-Sony talaga. Yeah. Tapos syempre Sony yung alam ko. Yeah. So na fall in love ako talaga sa Sony. Yeah. Kaya minsan alam ko may gusto kong gawin yung napapanood ko to sa sa ibang content creators na parang I will do this until Sony reaches me and give me this. Yung mga ganon. Tapos yung comment, stop tagging us. yun ganon. Yung parang gagawin ko talaga to ng isang buwan. At parang bigyan nila ako ng gusto ko. Pero hindi ko alam kung mag-work yun o sobrang desperate. I mean, hindi man Sony mag-reach out. Makita rin ibang brands yan. For example, merong tripod. Nakita na, gumagawa ng content about camera. Dude, bigyan ng tripod. Why not? Bigyan ng tripod yan. Ayaw ka ba? Tripod na carbon fiber? Na ikaw mga 2,000. Kahit nabigyan ako ng tripod na ganun. Kahit nabigyan mo ako tutuwa ako. ilang tripod na yung nabigyan sa akin. Brad, ang mahal niyan. Mga carbon fiber. Brad, libre lang. I mean, why not? Right? Filters. What if may makita nila? Mag-reach out sa'yo. Filters. Man, why not? Dude, ang daming other products na... Kasi... Yan yung kumbaga camera yung yun yung sabihin default. Ayun yung pinaka yung mga again, camera person tayo. So camera, gagawa tayo sa camera. Then cover mo yung the rest yung mga lens cap or tripod or bag. Lahat yan, Brad. Lahat yan market mo na yan. 'Di ba? Kasi kung makita mo mga ganyang content mo about the camera. Man, pwede mo na makuha yung ibang mga products. So again, kahit di mo makuha Sony, dude, ang dami pang ibang brand dyan. Diba? What if mag-reach out ang Canon sa'yo? Bibigyan ka kami. Doon, hindi ka ba? Yung blink ko. Saan ba yun? Yun. Diba? May mag-reach out sa akin yung Canon, no? Yan. Why not? Diba? Again, ayaw ka ba? Tol, kung 20 milyong iabot sa'yo, ayaw ka ba? Hindi, diba? Hindi. Diba? Hindi, yun yung isasabi ko Again, you'll never know. Kung hindi ka gagawa ng content, you will never know. Right? Kung isipin mo na baka magmukha akong kawawa dahil gawa ng content about Sony. Hindi yun Hindi, I don't think that's the mindset. For me, pwede rin lalo pag nakita ng brand na parang nag-i-inspire ka, nagtuturo ka, tumutulong ka sa ibang tao. Man, malaking bagay din yun. Di ba? May iba nga din, hindi talented, hindi quality content. Pero nakita ng mga brands na, influential to. Influential. Iba yung influential sa famous Like for me, I would consider myself as influential, as inspiring na creator. Tama. Hindi ako yung may 1 million na follower na puro numbers lang. Hindi ako yun. Di ba? Minsan nga nag-gold pa yung iba na, shit, Jairus, 30,000 lang followers mo, pero iba yung engagement mo, iba yung ano mo sa mga tao, iba yung reach mo sa mga tao.
Kumbaga, minsan, mas nire-respect ka pa nila kahit maliit yung followers mo kaysa sa mga malaking followers. Man, ilan na yung nag-guess sa akin na may million followers, Brad? Brad, million followers. 100,000, 500,000. Nag-guess sa akin. Excited, mag-guess sa akin. Tapos, mayroon silang isang laging tanong sa akin. Laging tanong sa akin. Yeah. J-Rus, how do you get brand collaborations? How do you get sponsorship? How do you monetize your content? Isa yan laging tanong sa akin. How do you monetize your content? Kasi, marami sa kanila, yun nga, nagiging viral sila. Meron silang millions of views. Pero hindi sila nakakuha ng sponsor. Diba? Hindi sila nakakuha ng collaboration. Kasi kasama din yung quality ng content na pinupull out mo. Diba? For example, dati kang sa FUCC, gumagawa kayo ng comedy skit. Right? So, I'll give you the example. For example, gumagawa ng comedy skit. Right? Usually, kahit makakuha na ka ng mga millions dyan, tol, hindi pa rin na-attract yung mga brands eh. Yung mga talagang malaking brands. Hindi, di ba? Di ba? I mean, admit it, right? Mayroon kang mga millions of views, hundreds of thousands, hindi ka nakakuha ng brand collaborations. Di ba? Hindi. Kasi hindi yung kinukuha Minsan lang. Minsan. Kunyari, kukunin ka ng isang restaurant. Kain kayo, mag-vlog lang kayo. Pero yun nga, restaurant. I mean, hindi yung target market mo. Hindi sila yung magbibigay ng malaki. Right? Tapos pagkain. Yun. Pagkain. Kakainin lang. Di ba? I mean, diba, parang mayroon akong millions of fish tapos pagkain lang mo ako. Sakit, di ba? Hindi maganda. So yun. Kung quality ang content mo, di ba? Regardless anong number ng followers mo, anong reach mo, pwede ka pa rin makakuha ng collaboration. Pwede ka pa rin makakuha ng monetary, ng pera. Di ba? See, ako, again, mga reach ko, 1,000 views, 2,000. Pero nakakakuha ka pa rin ng talaga. Hindi, nakakakuha ko ng willing sila magbayad. Kasi nakikita nila yung, lahat ng binanggit ko, nakikita nila. Right? I mean, dumating ako sa point na akala ng iba, pag marami kang followers, mas malaki yung kikitain mo. Hindi ito yun. Right? So for me, as an influencer, baka sabihin mo yabang ako. Hindi yan. Sige yan, sabihin mo lang. Hindi, kasi ako, sobrang bait po ni si J-Rus. meron akong kilala ng mga influencers na alam kong ang laki na followers na. As in 10 times ng followers ko. Pero narinig ko sa usapan nila, magkano inibos sa'yo ng brands? Magkano binayad sa'yo? 500. Libre pagkain. Alam mo yun. O minsan free stay sa hotel. Pero ako, nasa mindset ko, shit, binayaran ako ng ng 5 digits ng brand. Alam mo yun, parang minsan naawa ko kasi mayroon silang numbers pero hindi sila maka-charge ng mahal. Diba? Meanwhile, for me, ito yung numbers ko, maliit lang numbers ko, pero yung quality is there. Yun nga, yun siguro yung yung hindi alam ng karamihan kung paano mag-work yung system na ganyan. Mas binavalue ng brands ang quality more than numbers. Yes. So for me, merong pagkakataon na talagang mas mahal ako mag-charge kesa sa mga influencer. Kumbaga, kung kukumpara mo yung numbers lang, kumbaga numbers game lang. Kumbaga numbers nila ito, pero ito numbers ko. Pero ito yung pinuput out mo. Pero yung kita namin ganito, right? So yun ang advantage kasi nga the quality, the engagement, 'di ba? Yung lahat na nabanggit ko. So yun talagang nakakatulong yun. So again, numbers, pakialis yan sa utak niyo. Please, tanggalin niyo yan. Okay? Gumawa kayo ng content dahil gusto niyo ginagawa niyo. Or gusto niyo makatulong, gusto niyo maka-inspire, 'di ba? Yun ang priority mo. 'Di ba? Then once makita ng brands yan, at makikita ng brands yan, 'di ba? Makita ng brands yan, for most likely makipag-collaborate sila sa'yo. 'Di ba? So yeah, I mean, it's all about hindi siya numbers game. Hindi siya numbers game. I mean, yan ang mga mali talaga ng mga baguhan, 'di ba? Meron ka pa bang dream na brand na maka-collaborate? Sa ano mo ngayon na? Man, that's a good question. Hindi pa ako natatanong na ganyan. Kasi, I mean, iba kasi yung stage ko ngayon. Kung tatanungin mo ako 5 years ago, of course. Like, iba, meron akong mga Kasi halos lahat Hindi naman halos lahat. Kumbaga na-collaborate ko na yung mga talagang gusto ko. Marami, Canon. Like, but ano pang hanapin ko, di ba? Siguro Siguro Apple. Ang ganda. Yan, Apple siguro. Pero mahirap kasi ang Apple iba eh. Ibang Apple, ibang standard ng Apple.
Hindi sila Meron ba akong nakitang sponsor ng Apple na bihira. Kahit yung mga YouTube na nakita mo nagpo-promote ng Apple, binibili nila yun. parang nagpapapansin? Yung parang siguro Hindi, ginagawa nila. hindi. Kasi Unboxing ano or something. Yeah, kasi first of all, kailangan nilang bumili. Kailangan nilang gastusan. Kasi doon sila kikita eh. Di ba? Di ba kung sabihin natin, okay, hindi ko bibili niya, antayin kong bigyan niyo ako ng iPhone. Hindi ako gagawa ng content. Eh di, hindi ka makakagawa ng content, hindi ka makakakuha ng numbers. So iba yung YouTube, iba yung way nila ng pagkuha ng pera sa Instagram or TikTok. So sa kanila, gagawa rin sila ng content eh. So kung ako, Apple ako, ba't kita bibigyan ng phone? Eh alam kong gagawa ka rin ng content. Di ba? So kaya lahat ng YouTubers, paglabas ng iPhone, bibili na yan. Ano na yan. Eh, tsaka laki na kinikita nila tol per view. So bagay iPhone na lang, barya na lang sa kanila yan. Di ba? So yun, so iba yung niche ng iba mag-work ang YouTube sa short form. Short form usually walang monetary, especially sa UAE, di ba? So usually brand collaborations. So yeah. Yeah. Any more questions, man? May tanong ako. Alam, marami nang nagtanong, marami nang na-answer, pero gusto ko makuha mismo sa iyo at mag-deliver mo sa akin face to face. Kasi ako personally, minsan nahihiya ako sa gear ko. Gamit, okay. Sa gamit ko. Which is, nag-work naman siya and I'm so proud kung ano yung meron ako ngayon. So, ano yung mga advice mo na kailangan ko ba talagang Kasi, may mga senaryo kasi na napupunta ako sa place na may mga photographer, videographer. Tapos may dala ko yung camera ko. Nahiya ka. Hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako na makita nila yung camera ko. So, yun yung mali sa akin. Which is, kung ano yung gusto kong gawin, nagagawa ko naman sa camera ko. Di ba? Pero nahihiya ako. Nahihiya akong anong pwede mo nga doon? Well, siguro nakaka-relate ako dyan nung before pa ako mag-content. Kasi before, lahat ng gamit ko, bili ko. Hindi ako makabili ng talagang mamahalin na Canon. Hindi ako makabili. Ang kaya ko lang na nabili ko noon, Canon M50. Di ba? Yung mumurahin nila. Yun na yung nabili ko, bro. Baby. Oo. Yung 5D Mark III ko, 10 years sa akin yun. Tapos talagang hindi ako makapag-upgrade. Talagang Canon M50 lang yung nabili ko. So yes, naintindihan kita, yung nahiya ka, hindi ka proud sa gamit mo. Pero man, I mean, iba pa rin iba yung nakukuha mo yung the same quality na nagagawa nila with lesser gears. Yeah. Iba yun eh. Diba? Kunyari ako, that time M50 lang gamit ko. Brad, yung M50 na yun, Brad, kumita ng sobrang laki yun, Brad. Ilang commercials ang ginawa ko doon, ilang social media campaign ang ginawa ko doon, ilang corporate works ang ginawa ko doon. Brad, kumita ng gusto yun. Ni isang brand, walang nagtanong, anong camera mo? Ba't yan ang gamit mo? Wala namang ganun, no? Wala namang ganun. Wala I-hire kita, pero ano yung camera mo? Wala. Parang wala namang ganun. Yeah, so for me, gamit ko Canon M50, binili ko lang yan for 2,500 dirhams, pero kumita ako ng sobrang laki. Di ba? So, bakit ako bibili ng sobrang mahal? Di ba? Parang ano lang yan, nakaka-apekto lang ng cash flow ko. So, yun yung mindset ko before, na I don't care kung ito lang gamit ko, sa output tayo magtatalo. Right? So, for me, kumbaga ano yan, narinig ko yung term na ROI, Return of Investment, right? So, kung ang mindset ko, pag binili akong item, gagatasan ko yan. Gagatasan ko yan, talagang tatagal sa akin yan ng 10 years. Kung kaya tumagal ng 10 years ang gamit ko, tatagal yan. Gagatasan ko yan. Actually, ganun din yung sa camera ko eh. Yan yung unang-una at nag-isa kong camera hanggang ngayon. At ang dami ko ding nagawa. Ang dami ding income na pumasok sa akin dahil minahal ko yung camera ko. May camera ko, 15 years old. Yan, nasa likod na yan. May isang camera dyan, 15 years old yan. More than pa nga yata. 15 years old. Dude, kung ibibenta ko yan ngayon, magkano yan? 800? Baka 1,000? Swerte na, 1,000. Pero the next day, kung meron ako mabook na trabaho na magamit yung camera na yun, na makapag-charge ako ng 10,000, ba't ko pa ibebenta yung gamit na yun? Diba? Tama. Diba? ROI, Return on Investment. Diba? So, bumili ka ng gamit, pagkakita mo ng gusto. Tama. Yun yung mindset ko. Kaya hindi ako yung naniniwala na kailangan laging bago equipments. Yes, ngayon given kasi nabibigyan na tayo ng awan Diyos, nabibigyan tayo ng mga bagong gamit. Yes, thankful ako doon. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Like kahit ngayon tol, lumabas ako, bigyan mo ko ng M50. But ilang shots dito sa likod ko? M50 yan. May M50 dyan. Ilan dyan? Hindi mo masasabi, shit, ito M50. Ito R5. Ito, hindi talaga eh. Wala, Brad, wala. So yun yung, again, yung sinasabi ko.
Hindi mo kailangan na laging bagong Expensive gamit. gears, Hindi mo kailangan. And also, kaya ayaw ko rin, kaya nag-avoid ako sa mga grupo. Yun isa sa mga reason din. Kaya hindi ako sumasama sa grupo. Kasi nandiyan na yung inggitan, Yun nga. toxicity, na kailangan bago gamit mo. Parang pag bago gamit mo, sikat ka. Ganon, di ba? Parang ang toxic. Alam mo yun? So, isa sa mga reason kaya nag-avoid din ako sa mga grupo. So, yeah, sorry kung may mga nag-invite sa akin, mga ganon. Isa yun. Di ba? Ito lang. Advice mo lang, sir, sa mga let's go back sa pagiging content creator. Okay. Ano yung mga advice mo sa kanila para tuloy-tuloy lang? Yung alam mo yung tumuloy kung anong gusto nyong gawin kahit may mga negativity o may mga naririnig kang hindi maganda about sa topics mo, sa the way mo at sa mga gusto mag-start. Okay. Siguro ang isa sa pinaka-keyword na gusto kong i-push sa kanila is yung consistency. Right? Walang-wala. Okay. I-workout ko talaga yun. Consistency. After nito, i-workout ko talaga yun. Brad. Kakainin ko na yun for breakfast. But lagi ko sinasabi to, consistency beats quality. Okay. I don't care gaano ka kagaling, I don't care gaano ka ka-talented, gaano ka ka-skillful, gaano ka kayaman. Kung nagpo-post ka lang once a year, wala kang marating. Especially sa social media nowadays. Right? Hindi na enough na magaling ka. Hindi na enough na talented ka. Consistency beats quality. Men, sample, TikTok. Ilang creator dyan ang hindi naman talented, phone lang gamit nila. Diba? Pero every single day, actually every day, mga 5 posts ginagawa, 10 posts ginagawa nila. Upload lang sila, upload. Alam mo yun, storytelling lang. Men, ang daming followers, ang daming sponsorship. Right? Kasi consistent sila. Meanwhile, yung mga nag-e-effort ng gusto, minsan na parang masyado lang, gusto nila perfect yung content nila. Ano nangyari? Hindi ka naging consistent. Kasi ang hirap ng content mo. Okay? So isa yung naka-burnout, right? So isa yung sa gusto kong sabihin na also na advice is kailangan yung content mo make sure na sustainable. Ano ibig sabihin nun? Kailangan yung gagawin mo content is alam mo kaya mong ulit-ulitin for the next 5-10 years, right? So for example, yung content na ginawa mo, mahirap. Ilang oras ka mo? Matagal. Di ba? Ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang gawin yan every other day for the next 5 years? Most likely no. Most likely no, pero win-workout ko talaga na magawa ko siya. Kung kaya mo, go for it. Kung kaya mo i-keep yung ganyang high-end na content, man, go for it. Kung kaya mo sustain yan, go for it. Pero Brad, nakita mo ba kung may ganyang content? Yung ganyang fancy edits? Wala kang makikita ng ganyan, Brad. Dude, manood ka ng podcast ko, yung editing ko. Wala kang makikita ni B-roll, wala. Ni text animation, wala. Minsan, wala ring sound effect, music. Minsan walang caption, di na ako nagka-caption. Kasi gusto ko maging sustainable. Di ba? Ang daming podcaster dyan na talagang pa nag-post sila ng podcast nila. Tsaka kailangan may B-rolls yan. May B-rolls yan, may animation, may lower thirds yan. Alam mo yun, kailangan may music dyan. Kailangan mayroong commercial sa gitna, mayroong ganun. Talagang perfect ng episode. Guess what? It takes them 3 weeks to make 1 episode. Right? Tama. Pati yung shorts nila, kailangan, may mga hook pa. Kailangan alam mo yun, may mga fancy animation. Alam mo yung mga sa TikTok, kailangan may fancy sound effects, ganun. Diba? Ang TikTok ko, ang podcast ko, hindi ganun. Ang podcast ko, basic editing lang. I-cut ko yung story na gusto ko, i-convert ko lang to vertical, upload. Lalagyan ko simula ng title. Yun lang, Brad. Basic. Kasi gusto ko maging sustainable yung content ko. Kung gagawin ko yung fancy, every single video, gagawin ko fancy yan, which is kaya ko maging fancy, kaya ko maging lahat ng mga creativity transitions, man, kaya ko gawin yan. Pero bakit ko gawin yan kung alam kong at the end, same output lang yung magiging, di ba? Kung meron akong content na it would take me 3 days to make, tapos meron akong content na gagawin ko lang for let's say 2 hours, di ba? Na kaya kong ulit-ulitin. I would go for that. Right? So, yun yung naging na magandang nagawa ko rin sa content ko kasi talagang I made sure na sustainable yung content ko. Right? So, for sure, meron kami nakita mga creator na talagang lahat ng content nila, pucha, talagang galing. Talagang polish. Talagang alam mo yun, talagang sobrang technical. Pero nagpo-post lang sila once in the blue moon. Right? So, yun ang mahirap. So, kung tingin mo, kaya mo yan,
why not? Go for it. Pero syempre may trabaho tayo, Brad. May trabaho tayo. Meron tayong mga ibang anong oras natin. So, it's up to you. Kung kaya mo ikip yan, go for it. I think naman, kaya ko naman. Kasi, nung sinabi kong mahirap, hindi naman yung talagang sobrang hirap. Exaggerated siguro yung pagkasabi ko. Pero, kaya naman. Kaya ko yung, tsaka nag-enjoy. Or pwede rin sa simula, yan yung content mo, high quality. Then, after a while, gawin mo lang sustainable. Gawin mo lang, tone down mo na. Once na may followers ka na, may sponsorships ka na, tone down mo na. You know? Kamusta ba sa'yo yung content ko? Maganda. Kita mo, nag-grab ako sa content mo, unang content mo, di ba? Di ba, napanood ko, nabilib ako, inad kita doon sa group, di ba? So, natuwa ako. Kasi, bihira nga sa akin nakakita ng Pilipino na nagpupush ng ganyan. Bihirang-bihira. Talagang natuwa ako, sabi ko, talagang shit, gusto ko to. Yung effort na ginawa niya para sa video na to, talagang nakita ko, gusto niyang maging successful. Na which is bihira sa Pilipino. Bihirang-bihira. So, yeah. I mean, it's a good start. So, again, yan lang yung ugali ko. Supportive talaga ako sa mga friends ko, basta nakita ko may passion, may talagang nagpuput ng effort. Minsan nga, yung mga talagang alam kong hindi talented, pero alam kong nagpuput ng effort, may talagang sinusuporta ako. Pero yun nga, unfortunately, hindi common sa Filipino. In my experience, hindi common sa Filipino. Marami kang makita mga successful shooters as freelancers, businessmen, yes. Yes, pero yung mga talagang creator, bihira. So yeah, gusto kong hopefully yung mga nasa UAE or kahit saan man pag napanood nila to. So hopefully ma-inspire sila at maging marami pa. Gusto ko like in the next 5 years, gusto ko mas maraming Filipino ang may sponsorship. Right? Gusto ko yung Canon meron silang ibang Filipino na nabibigyan ng camera. Kasi ako lang Ay mo, next na ako. Ako lang. We'll never know. Diba? Okay, you never know. So, yeah man, yun talagang gusto ko. Yun talagang goal ko is maka-inspire. Kasi yun yung purpose ko. Kaya nga Jairus Inspires ang pinangalan ko . Diba? Kaya nga Jairus Inspires kasi yun yung purpose ko. So, pag merong ibang tao na naging successful dahil sa inspiration ko, ba't ako magagalit? Ba't ako magsaselos? First of all, yun yung purpose ko is to inspire people. Diba? So, kung merong naging successful dahil sa ginawa kong content o dahil sa mga aral na sinare ko, I should be happy. Diba? I should be happy. Kahit hindi sila mag-thank you sa akin, kahit hindi sila bumalik at mag-say hi or whatever, kahit minsan nga hindi na ako kilala hindi ko siya kilala. Pero somehow, nakakontribute ako sa success nila. Diba? So for me, I'm happy. Diba? So kasi, again, yun yung purpose ko. So wala akong karapatan na magselos or mag-envy pag mayroong naging successful dahil sa inspiration na ginawa ko. Tama? Ang ganda pag may headphones, di ba? Ang ganda. Makakapag emotional. Ganito pala dito, no? Yun. Kaya gusto ko may headphones ang guest ko. Try ko nga pag wala. Sige nga. Wala. Hindi mo ramdam. Ayun, ramdam ko. Diba? Ganda. Yun nga. Kaya ako gusto ko may headphones kasi ramdam mo yung mo yung emotion. Di ba? Pag live broadcast, parang parang wala. Kailangan mo sumigaw minsan. Di ba? So walang emotion. So yun. Okay. Naputol yung recording. Commercial lang. Okay. So Rogel, marami ka bang natutunan? Marami. Sobrang dami. Maraming salamat. Iba talaga yung napapanood ka lang na nag-a-advise than ganito. Iba yung effect ng podcast. Kaya gusto ko podcast kasi yun na nga mas in-depth yung conversation. Diba? Hindi lang siya yung text. Iba yung text, iba yung tawag. Iba yung podcast. Alam mo yun. So, yeah. Lalo pag naka-headset. Iba rin. Ang ganda. Iba yung immersion. Oo. Tsaka, again, I'm happy na nasimulan mo. And sana magtuloy-tuloy. So sana pag na-burnout ka, text me. Iba lang, Sir Jairus, anong lakad? Let's hang out. Alam mo yan. So, sabi ka lang kung ano may tutulong ko. Mag-reply ka ha? Nag-reply mo ako palagi, bro. Nag-reply na. Okay. So, all good? Are we good? Man, thank you so much. Thank you very much. Sa'yo na naman. So, yeah. Salamat guys. Maraming salamat again sa Thank you. Pagtaguyod. Ano bang, mahirap pag Tagalog. Nahihirapan pa rin ako. Salamat sa
tangkilik ng aking episode. So, Na ito. kung Yeah. natapos yung episode to, maraming salamat at keep supporting my podcast and also keep supporting Rogel. Follow him Yes. on Follow me Instagram, po. TikTok. So, and then Rogel, I'm expecting you to be consistent, especially, okay? Yes. So, I'll be watching Thank your content from now on. Yes. And if you need help, if you need support, just let me know. Thank you, Basta, thank you. minsan bigyan mo kang pera. Oh, sige. Bigyan mo commission. Pag nagkaroon na ako ng brand collaboration. Oo, bigyan mo, kahit kung ano, 10%, ano ba naman yun? 5. 10 mo na, bro. 10, no, 10. Okay, bro, salamat. Nag-enjoy ako. Salamat Thank you ako so din. much. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye.